Mark Cuban may pagsisisi sa pagbenta ng Dallas, pagpirma ni PJ Washington sa Mavs, bakit naging pagkakataon sa Lakers, Warriors at Lakers inaasahang manggugulat sa NBA sa trade. Ibinenta ni Mark Cuban ang karamihan ng bahagi niya sa Dallas Mavericks, halos 2 taon na ang nakalipas sa pamilya Adelson. Umabot ang Mavs sa NBA Finals noong panahong iyon, ngunit nagtapos din iyon sa pagkakatrade ng megastar na si Luka Doncic sa Lakers kapalit ni AD. Isang bagay na sinabi niya na hinding-hindi mangyayari kung siya pa rin ang may-ari ng team. Lumabas si Cuban sa podcast na DLLS Mavs nitong araw bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang unang anibersaryo at sinabi niyang bagamat wala siyang pagsisisi sa pagbenta ng team, may isang bagay siyang pinagsisisihan. Nang tanungin kung ano sana ang ginawa niyang iba, sagot niya, "Sana pinabid ko muna ito." Humingi rin siya ng paumanhin sa mga fans na nadismaya sa kanyang pagbenta ng team, ngunit sinabi rin niya, "Kailangan kong gawin kung ano ang makakabuti para sa buhay ko at sa pamilya ko." Nanatili pa rin si Mark na may 27% na bahagi sa Mavericks matapos niyang ibenta ang kanyang major share sa halagang humigit kumulang $3.5 billion kay Miriam Adelson. Ang manugang ni Miriam na si Patrick Dumont ang siyang tumayong governor ng team. Inasahan ng marami na mananatili si Cuban sa pamumuno ng basketball operations pero hindi ito natuloy at wala siyang kahit anong posisyon o kontrol sa mga operasyon ng team ngayon. Kasalukuyan ngayong naghahanap ng lugar ang team para sa bagong arena at entertainment district, isa sa mga rason kung bakit ibinenta niya ang team dahil wala siya sa real estate na negosyo. Hindi maikakaila na kung si Cuban pa rin ang namumuno, si Doncic ay mananatili sanang Maverick at malamang ay may supermax extension na. Sa halip ng kasalukuyang kontratang 3 taon, $165 milyong na nakuha niya mula sa Los Angeles Lakers. Biro pa niya noon, mas pipiliin pa niyang makipaghiwalay sa asawa kaysa mawala si Doncic. Nauunawaan niya ang koneksyon ng fanbase kay Luka, lalo na't literal na iniabot sa kanya ang torch ni Dirk Nowitzki, ang pinakamalaking icon sa kasaysayan ng prangkisa. Magkasama pa silang naglaro noong rookie season ni Luka na huling taon naman ni Dirk. Hindi ito nakita ng bagong pamunuan at ni Nico Harrison kaya naman nabigla sila sa matinding reaksyon ng fans sa trade. Isang bagay na patuloy pa rin nilang nararamdaman hanggang ngayon. Ngayon, sabik pa rin si Cuban sa bagong dagdag na si Cooper Flagg na tinawag niyang real deal. Ngunit malamang ay hindi pa rin niya itutuloy ang Doncic trade kahit pa garantisado ang pagkuha kay Flagg. Sa sumunod na balita naman, simula nang makuha ng LA Lakers si Luka Doncic noong Pebrero, tila mas lalo silang nabuhayan para sa kinabukasan. Kilala bilang isa sa pinakamahuhusay na player sa NBA, ngayon ay kapartner na siya ni LeBron James. Isang tambalang, maaaring maging isa sa pinakamapangyarihan sa liga. Ngayong summer, ipinakita ng Lakers ang buong suporta nila sa kanya sa pamamagitan ng isang malaking kontratang extension. Ang star ng LA na si Luka ay pumirma ng isang 3 taong, $165 milyong na maximum contract extension na may player option sa susunod na 3 taon. Ayon sa ahenteng si Bill Duffy ng WME Basketball sa ulat ng ESPN ni Shams Charania. Dahil under contract siya ng hindi bababa sa susunod na 3 season, inaasahang magiging agresibo ang Lakers sa pagpapatibay ng team sa paligid niya. Bagamat maganda ang long-term outlook, malinaw na ang gusto ni Doncic. Manalo na ngayon. Sa edad na 26 na taon, binibigyan niya ang Lakers ng mas mahabang panahon para bumuo ng isang championship contending team, pero hindi ibig sabihin nito na pwede silang bumagal. Sinabi Luka kina Lakers President Pelinka at Coach Redick noong Mayo na ayaw niya ng mabagal na proseso sa pagbuo ng contender, ayon kay Jasmine Wimbish ng CBS Sports. Isang mahalagang aspeto ng paglalaro niya ay ang pagkakaroon ng maaasahang lob threat. Isang malaking player na kayang tapusin ang mga pasa niya sa ilalim ng ring. Bagamat may mga option na nasa roster na, sinasabing ang paborito ni Doncic ay si PJ Washington. Sa ngayon, wala sa posisyon ng Lakers para matrade siya, ngunit ang long-term extension niya ay maaaring magbukas ng flexibility sa salary cap. Ayon kay Mark Stein ng The Stein Line, inaasahan na pipirma si Washington ng extension sa Mavericks, posibleng nasa 4 na taon at $70 milyong, kung saan eligible na siya, ayon kay Maxwell Ogden ng Lake Show Life.
Maaaring nakikita ng Dallas ang mataas na potensyal ni Knecht kaya handa silang tanggapin ang expiring contract ni Vincent. Posible ring interesado sila kina Vanderbilt para sa kanyang depensibong kakayahan. Kung makuha ng Lakers ang paboritong lab partner ni Doncic, magiging napakalaking hakbang ito patungo sa isang all-in na commitment sa kanilang bagong franchise star. Habang maraming dapat na ayusin para mangyari ito, maaari nitong lubusang baguhin ang kinabukasan ng Lakers. At kung magtagumpay ang team, siguradong matutuwa si Doncic. Sa huling balita, sa paglapit ng bagong season, nagsisimula ng uminit ang mga spekulasyon tungkol sa mga posibleng trade. Ayon sa ulat ng ESPN, inaasahan ng mga insider ng liga na ang Golden State Warriors at Los Angeles Lakers, ang dalawang team, may pinakamalaking posibilidad na gumawa ng mga makabuluhang galaw sa kanilang lineup bago ang trade deadline. Nanguna ang Warriors sa listahan na may 7 boto mula sa panel ng ESPN, habang pumangalawa ang Lakers na may 5 boto. Parehong aktibo ang dalawang prangkisa sa pagbabago ng kanilang mga roster nitong nakaraang taon at nananatiling handa para sa karagdagang hakbang habang umuusad ang season. Samantala, ang Lakers na ngayoy pumapasok sa Doncic era ay may hawak pa ring ilang first-round draft picks na maaaring gamitin para maisakatuparan ang isang deal, lalo na't lumalapit na ang expiration ng kontrata ni LeBron James. Sa kaso ng Cavaliers, maaaring ang pagkadismaya at desperasyon ang magtulak ng trade. Kung matakot silang hindi sapat ang kanilang core 4 para magtagumpay sa playoffs, baka piliin nilang i-trade ang isa sa kanila at baguhin ang kombinasyon, dagdag pa ng ulat. Ang posibleng estratehiya ng Warriors sa trade ay nakatuon sa pagbabalansing muli ng kanilang veteranong core at mga batang asset. Si Stephen Curry na papasok sa kanyang ika-17 NBA season ay nananatiling pundasyon ng prangkisa. Inilantad din ng Golden State ang kanilang win now mentality nang makuha si Jimmy Butler sa isang blockbuster trade noong nakaraang deadline. Ang posibleng short-term extension kay Kuminga ay maaaring magbigay ng salary flexibility upang makapagdagdag pa sila ng high-level na talento sa darating na season. Ang Lakers naman ay nananatili ring bukas sa mid-season trade. Matapos makuha si Luka mula sa Dallas, tinahak ng team ang bagong direksyon. Habang naghahanda si James para sa kanyang ika-23 season at nalalapit ang free agency, na-preserve ng LA ang ilang draft capital na maaari nilang gamitin upang palakasin ang lineup. Ang Cavaliers ay pumangatlo sa listahan sa kabila ng magandang regular season pero nabigo sa second round ng playoffs laban sa Pacers. May pressure silang makapasok sa mas malalim na yugto ng playoffs kaya isa sila sa mga team na dapat bantayan. Ang Warriors at Lakers naman ay parehong may matinding pressure sa Western Conference. Pinipilit ng Warriors core na pahabain ang kanilang championship window habang ang Lakers ay nakatuon sa duo ni Luka at LeBron na may hindi tiyak na hinaharap. Bagamat sa susunod na taon pa ng Pebrero ang trade deadline, ngayon pa lang ay umuugong na ang posibilidad ng malalaking trade para manatiling kompetitibo ang mga nasabing teams.